Welcome sa ating 21 days of prayer and fasting. It's the time of the year again where we choose to turn down the noise of the world so we can more clearly hear the voice of God. Kaya naman as a church, we have decided na simulan natin ang taon na ito with the 21 days of prayer and fasting. We made this podcast para samahan namin kayo araw-araw for 21 days sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Magandang hapon JTG! Welcome po sa ating 21 days of prayer and fasting. Ako po si Pastor Ralph and tayo po ay nasa day 14 ng ating 21 days of prayer and fasting. Kamusta po ang lahat? Nako, I hope na nakikita ko po kayo, no? Habang tayo ay nagpe-prayer and fasting, pero dala ng may mga ginagawa tayo sa araw-araw, tayo mga busy sa ating mga trabaho. It's better na meron tayong podcast na ganito para sama-sama po tayong nakakapagpanalanginan, sama-sama tayong nai-encourage, sama-sama tayong nagpapalakas sa salita ng Panginoon. Tanong ko po sa inyo na-encourage naman po ba kayo sa mga podcast ng ating mga leaders? Yan, so shout out po sa ating mga leaders na nag-host ng ating mga episodes ng ating podcast. So, grateful po ako sa kanila dahil sila po ay mga maasahan na sa mga ganitong larangan at hindi na lang ako mag-isang nagsasalita, kundi may mga leaders na nakakatayo na talaga at nakakapag-encourage sa bawat isa. So, kamusta naman po ang bawat isa? Kamusta po ang pagfa-fasting ninyo? Ma-share ko lang po sa akin dahil ako po ay nagfa-fasting from 6 p.m. to 6 a.m. po ng umaga. So baka sinasabi nyo po na parang unfair kasi tulog ako noon. Hindi po, agising po ako noon kasi panggabi po ako. At ang trabaho ko po ay mula 10:30 ng gabi hanggang 7:30 ng umaga. So during those times po talagang akala ko madali lang, akala ko kumbaga, hindi ko inakala na ganun magiging kahirap yung fasting ko kasi kapag ako po ay nasa trabaho, sanay na sanay po talaga ako na laging may kinakain, biskwit man yan o kahit ano man yan. Minsan nga yung lunch ko po, ginagawa ko na siya ng break time. yung pang isang oras ko na break time, na lunch time, ginagawa ko ng break time kasi minsan hindi na ako makatiis, gusto ko agad kong kainin yung bakon ko kasi napagod sa biyahe na mahaba. Pero ngayon ko lang po nalaman yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, "For I can do all things through Christ who strengthens me." Hindi ko akalain na kaya kong gawin yung mga bagay na yon, pero sa tulong ng Panginoon magagawa natin ang lahat ng bagay. Alam niyo po yung verse na yon, may share ko lang, hindi yun ibig sabihin na I can do all things na makakalipad ka, makakatulay ka ng alambre, makakakain ka ng bubog. Hindi po. Kung titingnan niyo po yung verse bago nun, ang tinutukoy po ni Pablo doon ay lahat ng bagay ay magagawa ko. Sabi niya, naranasan ko ng maghirap, naranasan ko ng sumagana, naranasan kong kutsain, naranasan kong muntik na mamatay dahil lamang sa kalooban ng Panginoon. So, yun yung mga magagawa natin, yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya magpatawad. Akala mo hindi mo kayang kalimutan yung nakaraan. Akala mo hindi mo kayang magtagumpay sa depresyon. Akala mo hindi mo kayang makawala sa bagay na ito, sa kasalanan na ito. Kaya mo pala, no? Kung sasamahan ka lang ng Panginoon, kung sasamahan mo ng focus ng pagseseryoso, doon po nakakatulong ang fasting. Dahil ito po ay nag-i-enable po sa atin na ma-overcome yung mga bagay na mahirap sa atin dati. Kaya nakakatuwa po dito sa fasting natin, and I hope and I pray na kayo din po ay overcome ng mga struggles, ng mga battles ninyo sa buhay. And kahit mga small wins, i-celebrate natin dahil nagagawa natin ito ngayong nagfa-fasting tayo. So, ang gusto ko pong i-share sa inyo sa hapong ito is about fasting. The word fasting can also be related to the word rest. Yan, so sabihin nga natin rest.
Yan. So marami sa atin excited na excited mag-weekend kasi yun yung rest day natin. So bago po tayo pumunta doon, gusto ko lang po muna magkwento. Meron po isang beses na bumiyahe po ako. Nagbabike po ako noon. Sanay po ako sa motor na meron po akong cellphone holder sa harapan para doon ko lagi chinecheck yung Waze, nakikita ko kung saan ako pupunta, saan ako paroroon. Isang beses gumamit po ako ng bike para makapunta sa isang lugar. Ngayon, dahil ang alam ko lang gamitin ay Waze kasi doon ako sanay, yun yung ginamit ko para malaman ko kung saan ako pupunta o paano ako makakapunta doon sa pupuntahan ko. Ngayon, dahil yung bike wala po siyang cellphone holder, ang ginawa ko, bago ko umalis, sinearch ko muna kung saan yung mga dadaanan ko. Medyo maraming mga pasikot-sikot, so ang ginawa ko po, bago ko umalis, tiningnan ko muna yung cellphone, dito ako pupunta, sige. Tapos magdadrive ako, papunta sa isang point. Then ang gagawin ko, hihinto ako, tapos titingnan ko ulit yung Waze kung nasaan na ako, kung nakaliko ba ako ng tama, kung nakadiretso ba ako ng tama, kung nasaan na ba ako. Then pag nakita ko na okay, sige, tama pa ako. Then itatago ko ulit yung cellphone, tapos magbabike ulit ako, pupunta sa malayo, and titingnan ko ulit kung nasaan na ako hanggang sa makarating ako sa lugar na pupuntahan ko. Alam niyo po siguro mga nakapitong stop ako hanggang makarating ako sa pupuntahan ko. Now, bakit ko po kinikwento to sa inyo mga kapatid? Alam niyo po ba ang fasting is also a kind of rest for us? Parang kapag nagbabiyahe ka po ng malayo, di ba minsan kailangan ng stopover, kailangan ng pahinga. Bakit? Kasi hindi mo kayang tuloy-tuloy. Pag tinuloy-tuloy mo yung isang bagay na ginagawa mo siya nang wala kang pahinga, ay talagang mapapagod ka. At minsan, imbis na maging effective ka, imbis na maging efficient yung ginagawa mo, ang nangyayari na burnout ka kasi pinipilit mong gawin yung isang bagay nang wala kang pahinga. Alam niyo po ba na sinabi po sa research na ang pagfa-fasting daw po ay isang uri ng pahinga? Sabi po dito sa American Journal of Physiology, the knowledge of early human evolution and data from recent studies of hunter-gatherer societies suggest that humans evolved in environments with intermittent periods of food scarcity. So, nung unang panahon po, nag-survive ang human race dahil sa intermittent or periodic na wala silang makain. So, they say that fasting regimens may provide a period of gut rest. Gut po, ibig sabihin yung mga lamang loob natin. Pag nagfa-fasting daw tayo, nagkakaroon ng gut rest that could lead to several meaningful health benefits, including improved gut microbe diversity, gut barrier function, and immune function. So kita nyo po mga kapatid, kahit ang science nagsasabi na ang pagfa-fasting o pag-abstain sa pagkain ay nagkakaroon ng pahinga sa ating katawan. So nasabi ko na po ito sa introduction natin ng fasting na kapag tayo po ay nagfa-fasting, nagkakaroon ng time yung katawan natin na i-digest yung mga bagay na kinakain natin for the whole day. At kapag hindi po nagkakaroon ng fasting ang katawan, parang napapagod po ito. At hindi siya nagkakaroon ng time i-digest, i-take in lahat ng mga bagay na pinasok mo sa katawan mo. So, dun pa lamang mga kapatid, may kita na natin that fasting is rest. At alam niyo po mga kapatid, nung unang disenyo ng tao, pinakita na agad ng Panginoon na ang pahinga ay kailangan. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 3, "And God blessed the seventh day and declared it holy because it was the day when He rested from all His work." Alam niyo po, magmula pa noong umpisa, dineclare na at in-appoint na ng Panginoon yung rhythm ng katawan natin na kailangan kapag tayo nagpapahinga or kapag tayo excuse me po, pag tayo ay nagtatrabaho, kailangan din natin ng pahinga. At mga kapatid, sa sobrang busy ng buhay natin mga kapatid, madalas kailangan itong mga pahingang ito ay sinasadya. Ibig sabihin, gaano man ka-importante yung gusto mong gawin, gusto mo man sunod-sunurin yung trabaho, gusto mo man kumbaga maging effective sa ginagawa mo, parang hindi ka muna magpapahinga, mamaya ka na magpapahinga. But God designed us to have a rhythm na kailangan meron kang pahinga. Katulad po nung nangyari sa akin nung nagbabike ako, para malaman ko kung saan na ako pupunta, merong benefits yung paghinto.
at pagtingin kung nasaan na ako. Kumbaga yung Waze, yung naging mapa ko, yung naging guide ko sa buhay natin, kung ikukumpara po natin ito sa buhay natin, yan po ang Biblia, mga kapatid. From time to time, we need to stop and rest. And so we would know kung on track pa ba tayo, kung tinatamaan pa ba natin yung mga goals natin. Madalas po kasi sa buhay natin, lagi na lang tayong andar ng andar, tira na lang tayo ng tira, lahat ginagawa natin. But we never took the time to rest and to check if we are still on track. Mga kapatid, sa buhay natin, ideally po, alam niyo po, ideally dapat yung cellphone nandun sa harapan para alam mo agad kung nasaan ka. At paano natin yun, anong ibig sabihin nun, or paano natin may apply sa buhay natin. Ideally, dapat lagi tayong babad sa salita ng Panginoon. Dapat laging nasa harapan natin yung Biblia para malaman natin lagi kung saan tayo pupunta. Pero aminin man po natin sa hindi, marami sa atin, we can only take time an hour a day or half hour a day or minsan 15 minutes a day, and that's fine. The point of this fasting is that we need to stop and rest so that we would know where we're going. At pangalawa, para tayo makapagpahinga. At pangatlo, para ma-check natin kung nasaan na nga ba tayo sa lakad natin sa ating buhay. Mga kapatid, sabi din po sa Biblia, dito sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, and Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden, and the burden that I give you is light." Mga kapatid, have you taken time to rest? Kung nagfa-fasting lang po tayo, kung hindi lang talaga tayo kumakain, I highly suggest and I encourage you, mga kapatid, take time to pray and read the Word of God. Kung hindi po kayo sanay magbasa ng one chapter a day, you can even read yung mana na binigay ko po sa inyo nung Sunday. Alam niyo po, in my prayer time, I always read the mana that I received from the Lord that day. Psalms chapter 37 verse 25 to 26. Na kumbaga lagi ko yung binabasa bago ako mag-pray. At lagi kong pinapasalamatan ng Panginoon dahil every time na binabasa ko yung kahit araw-araw ko siya binabasa, the Lord always has something new na revelation na binibigay doon sa verse na yun. Diba? So, we have to take time to rest. Tama na yung kakapidal, tama na yung kakatrabaho, tama na yung gawa. You need to take time to rest. And what's the best rest that we can have? That's to rest in the presence of the Lord. Mga kapatid, kagaya ng katawan natin, minsan ang ginagawa natin kapag meron tayong trabahong gusto nating magawa talaga, minsan 2 araw, 3 araw tayo, minsan hindi matutulog, minsan kinakaya natin yun. Pero alam niyo po kung anong nangyayari sa katawan natin. Hindi ko na kailangang ituro to sa inyo, pero mararamdaman niyo ito. Yung katawan niyo mismo, yung pepuwersa sa inyong magpahinga. Now, if we don't take time to rest, maybe God can do things that will will force us to rest. Ano yung mga yun? Minsan problema, minsan sakit, minsan yung mga bagay na akala mong hindi mo na kayang malutas. Yung sabi pa nga sa kanta, yung mga God problems, minsan binibigay ng Panginoon. Why? Because He's forcing you to rest. So, para hindi na tayo pumunta sa mga ganong mga sandali ng buhay natin, take time to rest and be still. Know that God is still in control. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ng Diyos sa oras na ito na binigay mo sa amin para makapagpahinga. Lord, I pray na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kapahingahan sa aming puso, sa aming isip, at sa lahat ng bagay na meron kami. God, I pray na ibalik mo ang kalakasan, O Diyos. At gusto namin yung kalakasan nagmumula sa iyo. I pray, Panginoon, na anumang mga pinaghihirapan, pinagpapaguran namin. Lord, I pray that we would take time to rest, because we know that when we take time, when we rest, when we pause,
That's when we will know kung nahihit pa ba namin yung target namin, kung nagagawa pa ba namin yung kailangan namin gawin, kung nasaan na ba kami sa'yo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin, O Diyos, na anumang mga vision na binibigay mo sa amin, I pray, Lord God, na wag namin itong gawin, O Diyos, nang wala ka sa aming buhay. I pray, Lord God, that we would always go hungry. We will always be hungry and thirsty for your presence in our lives. Maraming salamat, Panginoon, and guide each and everyone sa aming mga lakad sa araw-araw, sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Pagpalain mo ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Happy fasting! Thank you for listening to our podcast. If you want to hear more from us, follow us on our social media platforms on Facebook and YouTube, and search for JTG Cainta Church. Have a great day. Stay blessed.